Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napilitan lang sumuko si KOJC leader Apollo Kibuloy at apat pang co-accused nito. Ito'y matapos silang ma-corner ng mga otoridad sa loob ng KOJC compound. Ito din ang paniniwala ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na nanguna sa paghahanap sa religious group leader. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. So, bottom line, he has no other options, but there's no other outcome, but he will fall into the government hands. Hataw Balita ngayon. Samantalang ngayong nasa kustodiya na ng mga otoridad, si KOJC leader Apollo Kibuloy, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan munang harapin ng religious group leader ang mga kasong nakasampa laban sa kanya sa Korte ng Pilipinas bago nito intindihin ng extradition sa Amerika para harapin din ang kanyang mga kaso roon. Sa ngayon ay wala pang natatanggap na request ang Pilipinas mula sa Estados Unidos para sa extradition ni Kibuloy. Pero naniniwala si DOJ Secretary Boying Remulla na hihilingin ng Amerika ang kustodiya nito. At kapag nangyari iyon, magiging obligado ang Pilipinas na sumunod dahil sa extradition treaty na umiiral sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Remember, we have a treaty with the U.S. and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. Hataw Balita ngayon. Muling humarap sa pandinig sa Senado kahapon, September 9, si dismissed Mayor Alice Go. Pero paulit-ulit nitong tumangging sagutin ang mga tanong sa kanya ng mga senador tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ayon sa dating alkalde, may nakasampa ng kaso laban sa kanya kaya sa korte na niya sasagutin ang mga tanong tungkol dito. Dagdag pa ni Go, may banta sa kanyang buhay kaya ayaw niya magsalita sa publiko tungkol sa detalye ng mga itinatanong sa kanya ng mga senador. Ngunit nang tanungin kung sino at papaanong may magtatangka sa kanyang buhay, tumanggi rin si Go na sagutin ito. Dahilan para mapikon ang mga senador sa dating alkalde. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Gusto mo pala, di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng ombudsman na hindi maaaring agawin ng Senado sa Korte ang kustodiya ni dismissed Mayor Alice Go. Ito'y kasunod ng pahayag ni Senator Francis Tolentino na invalid ang arrest warrant ng Tarlac Regional Trial Court kay Go kaya dapat anyay nasa Senado ang kustodiya nito. Pero ayon kay Ombudsman Samuel Martires, superior ang arrest warrant na inisyu ng Regional Trial Court laban sa dating alkalde kaysa sa inilabas ng Senado. Kaya payo niya sa mga senador, mag-request na lang sa Tapas RTC na payagan si Go na dumalo sa tuwing may pagdinig ang Senado tungkol sa mga kasong kinakaharap ng dating alkalde.
Si Go ay kasalukuyang nasa kustudiya ng PNP matapos maaresto sa Indonesia at tumarap sa Kapas Tarlac RTC kaugnay naman sa kanyang kasong Grab. Hataw Balita ngayon. Tinanggal na sa pwesto kahapon, September 9, si Bureau of Immigration Commissioner Norman Dancinco. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communication Secretary Cesar Chavez matapos ang rekomendasyon ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ito ng nangyaring pagtakas ni dismissed Mayor Alice Guo at mga kapatid nito pati ni Cassandra Leong kamakailan. Dismissal of the current BI commissioner. Yes, that is confirmed. We will leave it to the Department of Justice to explain, but it has something to do with the departure of Alice Go. This is also part of the commitment of the President. Hence we roll because of that issue. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte na spoiled brat siya kasunod ng sagutan nila ng ilang mambabata sa budget hearing ng OVP sa Kamara. Ayon sa Vice Presidente, tinawag lang siyang bratinella dahil hindi nagugustuhan ng mga kongresista ang paraan ng kanyang pagsagot sa pandinig. Gayunman, sinabi nito na kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso at hindi niya inaabuso ang kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo. Naniniwala rin si VP Sara na kilala siya ng taong bayan at naunawaan ng publiko kung bakit di niya sinasagot ang tanong noong nakaraang budget hearing. Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako bratinella o spoiled brat. Hataw Balita ngayon. Nakakapagtala ng pagtaas ng aktibidad ang bulkang Canlaon kahapon, September 9. Batay sa ulat ng DOST PBOX, nagkaroon ng 25 volcano-tectonic earthquake kung saan 5 rito ay naramdaman ng mga residente sa Canlaon City, Negros Oriental. Sa inilabas na advisory ng ahensya, sinasabing ang pagtaas ng aktibidad ay posibleng magpasimula ng eruptive activity. Paalala sa publiko, nananatiling nasa alert level 2 ang bulkan at posibleng itaas pa ito dahil sa kasalukuyang seismic activity ng Mount Canlaon. Mag-ingat at iwasan ang paglapit o pagpunta sa 4-kilometer permanent danger zone upang makaiwas sa anumang volcanic hazards. Hataw Balita ngayon. May good news po tayo para sa mga motorista. Dahil ipinatutupad na po ang rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, September 10. Batay sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, mababawasan ng 1 peso and 30 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Matatapisan na rin na ngayong araw ang presyo ng kada litro ng gasolina ng nasa 1 peso and 55 centavos. Epektibo na rin ang rollback na 1 peso and 40 centavos para sa kada litro ng kerosene. Hataw Balita. Inihayag kahapon September 9 ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na may kasunduan na sila ng Philippine Air Force na isasakay si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa kanilang eroplano kapag formal na itong ibabalik sa Pilipinas galing East Timor. Ayon sa kalihim, inaasahan nilang may uuwi ang dating mambabata sa bansa anumang araw ngayong buwan ng Setyembre. Sinabi na rin ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clabano na mismong si Timor-Leste President Jose Ramos Horta ang nagsabi na ayaw na nitong magtagal pa sa kanilang bansa si Teves.
Naharap ito sa 10 kaso ng murder, 12 ang frustrated murder at 4 na attempted murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51 kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 9 na iba pa sa Pamplona Negros Oriental noong March 4, 2023. Neves is coming home very soon. Malapit na. Andun lang ang papa ngayon sa Timor-Leste. At expectation natin, within the month, uwi na si Teves. Hihilingin sa korte ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy na ilipat mula PNP patungong Armed Forces of the Philippines ang kustodiya sa kanya. Nais din itong maisailalim si Quiboloy sa isang house arrest dahil sa kanyang edad na 74 o 74 na anyos. Sa isang pahayag, sinasabi ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Quiboloy na nanganganib umano ang kaligtasan ng kanyang kliyente dahil isa itong aktibong supporter sa laban kontra New People's Army o NPA. Muli namang iginiit ni Torion na wala umano silang alam sa 24 na oras na ultimatum ng PNP para hulihin si Quiboloy kaya napilitan na lamang itong naisuko ito. Aniya, nais lamang ni Quiboloy na matapos na ang paghihirap ng kanyang mga miyembro sa loob ng KOJC compound. Kahapon, September 9, binisita ng kanyang mga abogado si Quiboloy sa custodial facility sa Camp Crame. Ngayon, nasa kamay na ng mga otoridad si KOJC leader at handaan niya itong harapin ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Hataw Balita ngayon. Nakasabat ng nasa mahigit 700 million pesos na halaga ng iligal na droga ang Philippine National Police Drug Enforcement Group sa isinigawang makahiwalay na drug buy-bust operation sa Imus City, Cavite kagabi. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Bandang alas 6:30 ng gabi nitong Lunes, September 9, nang magsagwa ng drug buy-bust operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group at Imus City Police sa barangay Pasong Buaya 2 ng nabanggit na lungsod. Naaresto ang 2 suspect kung saan nakakuha ang nasa 110 kilograms ng ininalang shabu na may tinatayang street value na aabot sa 748 million pesos. Ayon sa PIDEG, upang hindi mabisto na may lamang iligal na droga ay nilagyan umano ng label na pagkain ng isda ang pinaglagyan sa mga ito. Yes, itong packaging nila is contained in a black plastic bag with the logo ng goldfish. So seemingly covert nila para na in disguise of goldfish feeds contain yung shabu nila. Unlike in other confiscation of illegal drugs which is contained in tea bags. Samantala, mag-alas 10 naman ng gabi nito pa rin Lunes, isa pang drug buy-bust operation ang isinagawa ng PIDEG at Imus City Police sa barangay Buhay na Tubig. Arestado sa operasyon ang isang suspect kung saan nakuha ang nasa 4 kilograms ng hinila ng shabu na may estimated street value na mahigit 27 million pesos. Ayon sa PIDEG, wala nilang kaugnayan sa naunang operasyon sa barangay Pasong Buaya 2 ang naarestong suspect. Subject for investigation yan at titignan natin now kung may correlation to dun sa previous huli. Pero initially, when I view the confiscated item, iba yung packaging. At ang operation nito dito sa nearby cities din ng Imus up to Manila, Pasay, Paranaque, Las Piñas. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng pulisya ang mga nakitang Chinese character at numbers sa mga nasabat na droga. Kaugnay nito, nagpaalala naman si PNP Drug Enforcement Group Director, Police Brigadier General Elias Armata sa mga pulis na nagmamando sa mga checkpoint. Sa PNP personnel who's conducting checkpoint operation, red flag na pag ganitong mga packaging, di ba? Scrutinize na gusto siguro. May share lang namin sa kanila. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.
Patay sa isinagawang airstrike ng Israeli Defense Forces si Gaza Civil Emergency Deputy Director Mohamed Morsi kasama ang 4 sa kanyang pamilya sa Northern Gaza noong linggo. Wala pang komento sa ngayon ukol sa nangyaring insidente ang Israeli Defense Forces. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Patay si Gaza Civil Emergency Service Deputy Director Mohamed Morsi kasama ang 4 na miyembro ng pamilya nito matapos tamaan ng Israeli Defense Forces airstrike noong linggo ang tahanan nito sa Jabalia sa Northern Gaza. Si Morsi ay kabilang sa mga 83 service personnel na nasawi sa Gaza simula nang sumiklab ang gyera noong October 7, 2023. Wala pang inilabas na pahayag sa ngayon ang ukol sa nangyaring insidente ang Israeli Defense Forces. May ilang mga bahay din ang tinamaan sa bahagi ng Zaytun na sakop ng Gaza 5 kilometro ang layo sa Jabalia. Hindi naman agad makapagresponde ang medical team sa mga tawag at humingi ng tulong sa mga natabunan ng mga gumuhong bahay kung saan sugatan ang ilan sa mga ito. Lubos ring nabahala ang mga residente sa Zaytun dahil sa patuloy na pambobomba at pagpapalipad ng drone sa lugar. Sa kabilang dako, naghahanda naman ng panibagong panukala ang Estados Unidos upang tuluyan ng mawakasan ang kaguluhan sa Gaza. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Matinding pinsala ang naranasan ng hilagang Vietnam dahil sa pagtama ng Super Typhoon Yagi sa bansa noong Sabado. Bagaman ibinaba na ito sa tropical depression, nagbabala pa rin ang mga otoridad ng malalakas na pag-ulan at mga mapanganib na landslide sa 17 probinsya. Ito ang humahataw na balita ni Ruth Bahe. Hataw Balita ngayon. Umakyat na sa 64 na individual ang kumpirmadong nasawi sa hilagang Vietnam dahil sa matinding pag-ulan at mga landslide na naidulot ng Super Typhoon Yagi noong Sabado. Marami ang namatay dahil sa landslides at natumbang mga puno habang 229 naman ang naiulat na nasugatan kung saan 157 dito ay mula sa Quang Ninh na tahanan ng UNESCO Heritage Site na Halong Bay. Dang-dang bahay ang nawala ng bubong sa Bac Han dahil sa malalakas na hangin at bumagsak ang Phong Chau Bridge na nag-uugnay sa Lam Tau District at Tam Nung District dahil sa mga pagbaha. 3 taong naiulat na nailigtas habang 13 pa ang nawawala. Nakararanas ng matinding pagbaha ang mga lungsod ng Yen Bai, Tai Nguyen, Lao Cai at Phu Tho. Patuloy din ang mga pagguho ng lupa sa mga lungsod ng Cao Bang, Quang Ninh at Lao Cai kung saan itinaas sa pinakamataas na level ang antas ng panganib ng landslide sa Yen Bai at Khao Lai. Nagkaroon ng malawakang blackout sa maraming lugar dulot ng matinding pinsala ng bagyong Yagi sa 133 transmission lines. Mahigit 8,010 na bahay ang nasira at 25 bangka ng pangingisda ang lumubog habang may halos 110,000 na hektare ng mga palayan ang nalubog sa tubig. Ipinahayag ni Secretary General at President Ulam na ang pangunahing layunin ngayon ay tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at agarang matulungan ang mga naapektuhan ng sakuna. Ruth Bahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakumpirma na ng mga health officials sa Estados Unidos ang unang kaso ng bird flu sa tao na walang immediately known na animal exposure. Nadinig ito sa pamamagitan ng routine flu season surveillance. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Hataw Balita ngayon. Nakumpirma ang unang kaso ng bird flu sa tao na wala exposure sa hayop sa Missouri. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, nagamot na siya sa ospital at magaling na. Ang pasyente ay napabalitang may ibang sakit at nakatanggap ng flu antiviral medications. Ito ay 14 na kaso na human case bird flu sa taong 2024. Ito rin ang unang kaso na wala occupational exposure sa infected animals ayon sa CDC. Ayon sa kasalukuyang datos na natili pa ring mababa ang banta ng sakit sa publiko. Ang mga nakaraang kaso sa bansa ay dahil sa exposure sa infected poultry o cattle. Bagaman walang naiulat na kaso sa cattle na Missouri,
mayroong nabalita na kaso sa poultry ngayong taon ayon sa mga health officials. Unang naiulat ang unang kaso ng bird flu sa tao sa Estados Unidos noong Marso, kung saan nagkaroon ng exposure sa dairy cows. Klein Singka, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nangangailangan ng hindi bababa sa 20,000 early childhood education and care professionals ang Australia upang matugunan ang kasalukuyang kakulangan sa workforce ng sektora. Nakita rin sa resulta ng pag-aaral na patuloy na tataas ang pangangailangan ng sektor dahil sa inaasahang pagtaas ng populasyon sa Australia. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Hindi sapat ang kasalukuyang 200,000 Early Childhood Education and Care o ECEC workforce sa Australia. Karagdagang 21,000 qualified ECEC professionals ang kinakailangan ng bansa sa kasalukuyan. Isa ito sa findings ng isinagawang pag-aaral ng Jobs and Skills Australia o JSA sa kalagayan ng ECEC sector sa pangunguna ni Professor Barney Glover. Lumabas din sa Early Childhood Education and Care Workforce Capacity Study ang malaking pangangailangan sa ECEC workers ng diverse communities, kasama na ang mga nasa remote area. Ayon kay Professor Glover, malinaw ang objective ng JSA at ito ay tiyakin na sa taong 2050 ay 80% ng working population ng Australia ang nagkamit ng tertiary education. Lahat ng ito ay magsisimula sa early education na para sa lahat ng Australians. Inaamin ni Skills and Training Minister Andrew Giles na kulang ang workforce ng early childhood sector at handa ang pamahalaan na humikayat ng mas marami pang ECEC professionals. Bilang tugon, naglaan ang federal government ng higit sa 3.6 billion Australian dollars para taasan ang sweldo ng ECEC professionals at magpasya ang mga ito na manatiling nagtatrabaho sa sektor. Isa naman sa rekomendasyon ng JSA ay suportahan ang ongoing learning and development ng lahat ng early childhood education and care center workers. Umaasa si Professor Glover na magiging more attractive career path at more rewarding career option ang ECEC sector para sa mga kabataan. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Unahin po muna natin ang ating latest na satellite image. So sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nating binabantayan itong dalawang low pressure area na nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong low pressure area na mas malapit po sa ating bansa ay lumabas po ng PAR kahapon ng hating gabi. At hindi po natin inaasahan na magkakaroon ito ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantalang patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat at posible po itong magdala ng mga pag-ulan sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Meanwhile, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan na mga sustained na mga kaulapan, kaya wala po tayong naasahan na maghapon ng mga pag-ulan. So, ngayong araw sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, generally fair weather conditions po tayo, liban na lamang yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan. At sa mga susunod na araw, itong dalawang low pressure area po na binabantayan natin, itong low pressure area na mas malapit po sa ating bansa, generally kikilos po ito pakanluran, so most likely makaka-apekto po ito sa may bahagi ng Taiwan or mainland China, so hindi po natin inaasahan na makaka-apekto po ito sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Meanwhile, itong low pressure area naman po nasa may silangang bahagi ng Visayas, may posibilidad po ito na may magiging isang ganap na bagyo at tatahak po ito sa generally northwestward at may posibilidad na papasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Although base po sa ating pagtaya, sa ngayon hindi po natin inaasahan na tuluyan po itong lalapit sa anumang bahagi or sa ating Philippine landmass.
Ngunit habang binabaybay niya po yung silangang karagatan ng ating bansa, ay hahatakin niya po ang southwest monsoon o hanging habagat. As early as Wednesday or Thursday ay posible pong makaranas ng malawakang pag-ulan sa bahagi po ng Southern Luzon, dyan po sa Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa may Bicol region, posible din po sa may Metro Manila area, sa may Visayas po, at ilang bahagi ng Mindanao. Simula po Wednesday or Thursday, asahan po natin ang maulan na panahon, at habang binabaybay po nitong sama ng panahon, yung silangang karagatan ng ating bansa, ay posible pong magpapatuloy yung mga pag-ulan sa mga nabanggit pong lugar hanggang sa darating na weekend, posible pong tumagal hanggang sa susunod na linggo. Kaya hanggang sa ngayon po ay pinapaalalahanan at pinag-iingat na po yung ating mga kababayan sa mga posibilidad na malawakang pag-ulan sa mga susunod na araw dahil po sa epekto ng hanging habagat. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pong mga kapalaot ang ating mga kababayan na mga isda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:45 AM at lulubog mamayang 6:01 PM. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Plano nang tapusin ngayong araw ang paghigop sa natitira pang langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova matapos na mahigop ang nasa 1.3 million liters ng langis. Samantala, ang MTKR Jason Bradley naman plano nang palutangin sa araw ng Sabado. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang Philippine Coast Guard at ang contracted salvor company na Harbor Star sa isinasagawang siphoning operation sa lubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Batay sa tala ng Philippine Coast Guard o PCG, simula noong August 19 hanggang September 8, nasa mahigit 1.3 million liters na ng langis ang nakolekta mula sa MTKR Terra Nova. Ayon sa PCG, sa isinagawang siphoning nitong linggo September 8, karamihan na lang anila sa nahigop ay tubig na may halong langis. Ngayong araw, September 10, ay plano ng tapusin ang paghigop sa natitira pang langis mula sa lumubog na barko. Samantala, nailagay na ng contracted salvor na EPS Challenger ang mga pump at siphoning pipe upang mahigop ang seawater mula naman sa lumubog na MTKR Jason Bradley. Ayon sa Philippine Coast Guard, target na mai-refloat o palutangin ang lumubog na motor tanker sa araw ng Sabado, September 14. Sa oras na mapalutang, dadalhin ito sa Diving Industry Shipyard sa Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan para sa iba pang operasyon. Sa pagpapatrolya naman ng Oil Spill Response Team, wala naman silang namataang oil spill sa lugar. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinagdiwang kahapon sa Cebu ang ika-146 na selebrasyon ng Osmeña Day bilang pagkilala sa late Governor ng Cebu at ika-4 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Sergio Osmeña Sr. Si Gladys Toabi humahataw. Hataw Balita ngayon. Tuwing ika-9 ng Setyembre, ipinagdiriwang sa buong Cebu ang Osmeña Day bilang pag-alala at pagkilala sa legasiya ni dating Pangulong Sergio Osmeña Sr., ang kauna-unahang Cebuano na naging pinakamataas na opisyal ng bansa. Ginawang non-working holiday ang nasabing araw na ito sa probinsya upang bigyang daan ang pagdiriwang. Isang komemorasyon ang isinagawa sa Cebu City bilang pagdaraos ng 146 Osmeña Day. We not only celebrate his life, but also the indelible impact he left on our country and its people. President Osmeña's quiet strength, deep humility, and commitment to public service stand as a beacon for all of us who serve in government. Isang maikling programa ang ginawa sa Osmeña Boulevard na dinaluhan ng mga opisyal ng Cebu City Local Government Unit. Kasama rin sa pagdiriwang ang ilang miyembro ng Osmeña Clan. In his lifetime, Don Sergio passionately and incessantly promoted unity. Unity in our country, unity in our province, unity in our city, unity in his own family. No?
Unity mo Yawi. On behalf of the Osmeña family, we would like to extend our deepest gratitude, no, and our sincerest thanks to each and every one of you for coming here this morning to honor Lolo Sergio. Thank you for honoring him with your presence and your prayers. Ginawad ng mga pulis at Armed Forces of the Philippines ang gun salute at wreath laying para sa kinikilalang Grand Old Man of Cebu. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umakyat na sa 14 ang bilang ng active cases ng MPOX sa bansa. Gayunman, tiniyak ng Department of Health na hindi dapat mabahala ang publiko dahil may tiyak na supply ng test kit sa bansa. Kaya naman hinikayat ni DOH Secretary Ted Herbosa ang sinumang nakararamdam ng anumang sintomas na magpatest na kaagad para maiwasan ang pagkalat pa ng sakit. Dagdag pa nito, libre ang testing sa mga government hospital kasabay ng kanilang pagsusumikap na maparami pa ang mga testing centers. Daily testing na ginagawa natin, sapat at may magsusupply. Makakabili pa tayo ng additional test kits na WHO EUL at importante magpa-test yung ating mga kababayan na nagkakaroon ng simptomas na MPOX. Isasama na sa 2026 census sa Australia ang topic ukol sa sexual orientation at gender sa kauna-unahang pagkakataon. Mga edad 16 pataas na Australians ang pasasagutin ng Australian Bureau of Statistics sa mga tanong, subalit hindi ito magiging mandatory. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Hataw Balita ngayon. Binawi ng Australian government ang unang desisyon nito na huwag idagdag sa 2026 census ang mga tanong tungkol sa sexual identity at gender. Ayon kay Deputy Prime Minister Richard Marles, bunsod ang naunang desisyon dahil hindi nila ibig magbukas ito ng mga pagtatalo. Subalit inanunsyo ni Federal Treasurer Jim Chalmers noong linggo, September 8, na magkakaroon na ng mga tanong sa susunod na census sa bansa na ukol sa LGBTIQ+ community. Ayon kay Chalmers na siyang nangangasiwa sa census, pinahahalagahan ng pamahalaan ang LGBTIQ+ Australians. Kaya't pinakinggan ng pamahalaan ang tinig ng grupo na maglagay ng mga tanong patungkol sa sexualidad sa 2026 census. Pahayag pa ni Chalmers, matamang nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa Australian Bureau of Statistics o ABS na siyang babalangkas ng mga tanong. We'll be adding a new topic which covers both sexual orientation and gender. That'll be the first time in the 2026 census. You know, we have listened to the community. We've worked very closely with the Australian Bureau of Statistics. LGBTIQ+ Australians matter. They have been heard and they will count in the 2026 census. Ayon sa grupo ng LGBTIQ+ Australians, isa ito sa election promises ng Labor government. Ipinahayag naman ni Assistant Treasury Minister Andrew Lay na ang sasagot sa mga tanong ay mga Australians sa edad na 16 pataas lamang. Bagamat ayon sa ABS, may option pa rin ang publiko na huwag sagutan ang census questions. Ayon kay Mr. Lay, gagawa ng legislative instrument ang pamahalaan upang isagawa ang pagbabago sa census questions at ilalabas ang instrument bago matapos ang taong 2024. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpunta sa Spain si Venezuelan opposition presidential candidate Edmundo Gonzalez upang humingi ng asylum kasama ang kanyang asawa sa gitna ng political at diplomatic crisis sa Venezuela hinggil sa di maayos na eleksyon noong nakaraang Hulyo. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzon. Hataw Balita ngayon.
Naganap ang pag-alis sa Venezuela ni opposition presidential candidate Edmundo Gonzales papuntang Spain matapos na makatanggap ng arrest warrant mula sa Venezuelan authorities. Itinuturing ng United States, European Union o EU at iba pang kapangyarihan sa rehiyon bilang tunay na nagwagi sa hindi maayos na botohan ang 75 anyos na kandidato. Binigyang diin naman ni European Union Foreign Policy Chief Josep Borrell ang kahalagahan ng demokrasya at hindi dapat pilitin ang isang political leader na humingi ng asylum sa ibang bansa. Sa kabila ng pag-alis ni Gonzales, nananatili siya bilang pinakamatibay na pag-asa para sa demokrasya base sa pahayag ni US Secretary of State Antony Blinken. Naniniwala ang oposisyon sa Venezuela na si Gonzales ang tunay na nagwagi sa eleksyon at naglabas pa ng online vote tallies upang patunayan ito. Ngunit itinanggi ni President Nicolas Maduro ang lahat ng pahayag na ito at sinabing mayroong right-wing plot upang siraan ang kanyang gobyerno. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang kapalaran, ipinangako ni Gonzales sa pamamagitan ng kanyang kasamang si Maria Corina Machado na magpapatuloy sila sa pakikibaka para sa oposisyon mula sa ibang bansa. Itutuloy ni Gonzales ang kanyang laban para sa demokrasya habang si Machado naman ay magpapatuloy sa pagtanggol nito sa loob ng Venezuela at manunumpa sa darating na Enero 10, 2025 sa pagsisimula ng kanyang termino. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng Environment Ministry ng bansang Japan na walang environmental impact ang patuloy na pag-release ng treated water sa Pacific Ocean mula sa nasirang No. 1 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant sa loob ng nakaraang 12 buwan. Sinang-ayunan naman ito ng mga bansang Russia at South Korea sa kanilang isinagawang sariling siyentipikong pagsusuri tungkol sa nasabing issue. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Iniulat ng Environment Ministry ng Japan noong Biyernes, September 6, sa isang pagpupulong na pinamunuan ni Takehiko Fukushima, Professor Emeritus ng University of Tsukuba, na walang epekto sa mga tao at sa kapaligiran ang paglabas ng treated water mula sa Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant sa nakalipas na isang taon. Batay ito sa resulta ng taunang monitoring ng Environment Ministry sa radioactive material sa seawater na malapit sa planta at mga isdang nahuli sa nasabing lugar. Nagsimula ang paglabas ng treated water mula sa nasabing planta noong August 2023, kung saan ang mga radioactive materials ay naalis maliban lamang sa tritium. Batay sa mga pag-aaral na isinagawa ng Environment Ministry ng Japan sa nakalipas na isang taon, 5 becquerels per liter lamang ang maximum tritium level na naitala sa treated water na inilalabas sa planta. Mas mababa ito sa 10,000 becquerels per liter na tinutukoy ng World Health Organization, na siyang pinakamataas na halaga ng tritium para sa ligtas na inuming tubig. Samantala, sinabi naman ng bansang Russia at South Korea na walang dapat ikabahala sa patuloy na paglabas ng treated water mula sa Fukushima Nuclear Power Plant. Gayunman, binigyang diin ng Russia ang pangangailangan ng pangmatagalan at patuloy na pagsubaybay hanggang patuloy ang paglabas ng treated water sa nasabing planta. Sa kabila nito, naghihigpit pa rin ang Russia sa pag-aangkat ng mga Japanese fishery product mula pa noong Oktubre ng nakaraang taon. Patuloy namang hihilingin ng bansang Japan na alisin ng Moscow ang nasabing paghihigpit. Inihayag naman ng Seoul na walang safety issue sa paglabas ng treated water mula sa nasabing planta at ligtas ang tubig sa paligid ng South Korea at walang natuklasang tritium level na mas mataas kaysa sa safety standards sa halos 50,000 safety surveys na isinagawa sa loob ng nakalipas na taon. Sa kasalukuyan, umabot na sa 626,000 tons ng treated water mula sa Fukushima Nuclear Power Plant ang inirelease ng Tokyo Electric Power Company Holdings Incorporated o TEPCO sa karagatan at inaasahang makukumpleto ang nasabing proseso sa susunod na 30 taon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Para sa mga kababayan nating OFW, magkakaroon ng Go Bayani Roadshow sa Bahrain sa September 17 at 18.
Maghahandog naman ng Filipino Film Caravan ang Philippine Consulate sa Toronto, Canada sa September 27 at 28. Ito ang humahataw na balita ni Lihin Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating makabayan sa Bahrain sa Go Bayani Roadshow hatid ng Land Bank. Gaganapin ito sa September 17 at 18 na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Migrant Workers Office sa Philippine Embassy sa Bahrain. Pag-uusapan dito kung paano makakatulong ang Land Bank Go Bayani sa financial goals ng ating mga kababayan sa Bahrain. Magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission sa Hokkaido, Japan sa September 21 sa Sapporo International Communication Plaza Foundation. Ilan sa mga serbisyong ihahandog sa ating mga kababayan ay ang passport services, civil registry, notarials, overseas voters registration at MWO services. Bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Japan para sa kumpletong impormasyon sa facebook.com/PHL in Japan. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Toronto, Canada sa Filipino Film Caravan kung saan itatampok ang 5 critically acclaimed Filipino films. Ipapalabas ito sa loob ng 2 araw mula September 27 at 28. Sa mga interesadong manood, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/PH in Toronto. Samantala, naglabas ng abiso ang Philippine Embassy sa Qatar hinggil sa bagong passports na ready na for release. Makikita ang listahan sa bit.ly/Doha PEPPT releasing. Maaaring maklaim ang inyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes sa alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang pasaporte at resibo. Ready na for release sa mga bagong batch ng newly arrived e-passport sa Embahada ng Pilipinas sa Oman. Para maklaim ang inyong mga bagong pasaporte ay mag-book lamang ng inyong appointment sa pamamagitan ng pagbisita sa link na makikita sa kanilang Facebook page. Huwag rin kalimutang dalhin ang inyong lumang pasaporte at ang inyong resibo at kung kayo isang representative ay dalhin lamang ang inyong authorization letter at ang inyong ID. Para makita kung ang inyong passport ay ready na for release ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt sa facebook.com/PH in Egypt. Naglabas naman ng holiday closure notice ang Embahada ng Pilipinas sa Korea para sa buwan ng Setyembre. Sarado ang pasuguan sa September 16 hanggang 18, araw ng Lunes, Martes at Miyerkules para sa pagdiriwang ng Chuseok. Kung kayo ay may emergency sa mga araw na ito ay tumawag lamang sa mga numerong makikita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Korea sa facebook.com/PH in Korea. Samantala, inibitahan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Oman ng sinumang qualified para sa posisyong translator at interpreter. Ang job contract na ito ay may duration na 3 buwan lamang, ngunit maaaring ma-renew depende sa pangangailangan ng embahada. Kung kayo ay qualified sa posisyong ito ay magsumite lamang ng inyong resume with cover letter, NBI or police clearance, kopya ng inyong valid passport, resident permit at visa sa muscat.pe at dfa.gov.ph. Ang deadline naman ng submission sa mga documents na ito ay sa September 10, 2024. Kung kayo ay may katanungan ay mag-email lamang sa muscat.pe at dfa.gov.ph at bumisita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Oman sa facebook.com/PHL in Oman para sa iba pang mga detalye. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang super bilis na shout out, happy birthday po kay Sistisha Cruz at congratulations kay Brad Perry Quaresma na ikinasal noong nakaraang linggo. Ayan, James, Danny. Ayun, shoutout na rin tayo sa mga taga-subaybay natin dito, kila Erwin Azul at ang kanyang buting asawa na si Aurora, sa Arbis Couple, Camarce Couple, at ganoon din belated happy birthday sa dad ng kasama natin si Klein Sinka, si Brother Armin Sinka, at pagalingin nawa, Sister Pia. James, go ahead. Belated happy Sabbath anniversary sa aking mi dulce amor, ang aking misis na si Jennifer. I love you, lovely. Yan, balik na. Short lang yan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 119, talatang 60 hanggang 61. Ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Pinuluputan ako ng mga panali ng masama, ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan.
yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 10 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong Tuesday morning, September 10, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. At ako naman si James Bontuyan mula dito sa Maryland, USA. Dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan na serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.